Magandang buhay, Parine, at pupunta tayo sa Mount Samat National Shrine. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Mount Samat? Ayan ay isang historical shrine na matatagpuan sa bayan ng Pilar sa probinsya ng Bataan. Ipinagawa ang dambana para maalaala at mabigyang pugay ang katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban at nag-alay ng kanilang buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mamaya ulit. Diyan muna, papasok kami. Kasi daw mayroong orientation. Tinan yung loob pagkakaganda parang sinauna. Hindi yan, pumasok na kami at uupo, makikinig. Saglit lang naman yan. Pangalawa po ito sa pinakamataas na cross sa buong mundo. Uy, di kayo aabutin din ng 5 minuto ha. Tinan mo, naglalakad na nga ako diyan. Ay, tuwang-tuwa nga ako. At sabi daw, kami na ang huling makakapunta diyan at isasara na dahil 2 years daw yun i-renovate. Ay, sa bungad pala, ang pagkakalaki na ng kanyo, marami kayong makikita diyan na ginamit ng ikalawang digmaang pandaigdig. Magtataka nga kayo paano diyan nadala at ayan pagkakataas at ang daan diyan, pagkakatarik sadya. Malayo talaga. Diyan nga, nagsimula nang maglakad. Alam nga namang hindi pa na makakarating sa tuktok. Ako ngayon nagpa-video-video pa diyan kahit ako'y hal-hal na. Ikaw ba namang maglakad kainitang tapat tanghala? Ayan na nga, nasa tuktok na agad kami. Mabilis lang naman sadya. Di habang ako nagpapa-video-video dyan, bibigyan ko kayo ng konting ideya tungkol sa Mount Samat. Arin na nga, yung dambana ay sinimulang gawin noong 1966 at natapos naman noong 1970. At alam nyo ba na ang cross ay yari sa asero, konkreto at marmol? Matatagpuan din sa balat niya ng eskultura ni Abueva na pinamagatang nabiag na bato na siya namang naglalarawan sa mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Ay, saglit laang. Dini naman sa tuktok, meron kayong 360 panoramic view. Ay, di kita nyo ang lalawigan ng Bataan, Maynila, Isla ng Corregidor, tsaka yung West Philippine Sea. Diyan nga, nakatingin pa rin sa taas ang mga kasabay namin. Nagtataka kung gaano daw kataas. Yan pala naman, 555 meters o 1,821 feet above sea level. Abay, gaano kataas yan. At ako nga, nagpa-video-video na naman. Tuwang-tuwa naman ako. Syempre, may nalaman ako sa ating kasaysayan. Sila naglakad na doon yung pababa na doon sa aming pinagsimulaan. Syempre, ako nagpa-video-video ulit para naman may alaala na nakarating ako sa may Mount Samat bago yan magsara. At bibigyan ko kayo ng konti ulit kaalaman. Ang Mount Samat National Shrine pala ay may lawak na 73,665 na ektarya na nagtatampok ng colonnade at memorial cross. Ay, ayan nga ang colonnade o ang kolonado. Gawa yan sa marmol. Sayang lang di kami nakapasok. May harang kasi nga i-renovate siya. At dyan, idinadaos sa dambana ang taunang seremonya para sa araw ng Kagitingan tuwing ika-9 ng Abril. At magkakasama sa paggunita ang mga veterano ng digmaan at ang kanilang mga kaanak. Alam nyo ga, sobrang saya kung talaga nang nandiyan ako. May nalaman ako sa ating kasaysayan, napuntahan ko yung mismong lugar na pinangyarihan. Kaya wala akong sasabi sa aking karanasan nung nakapunta ako sa Mount Samat. At bago nga kami umuwi, magbibigay ako ng rason kung bakit itinatag ang Mount Samat National Shrine. Yan pala ang naging tagpo sa pinakamadugong yugto ng pananakop ng hukbong Hapon sa Pilipinas. Masasabi sa dyan na makasaysayan ang lugar na ito at tila ba ginugunita ang lahat ng sakripisyo ng mga sundalo para sa ating bansa.